at isang public administrator. Maagang namulat at nahilig sa hamon ng paglilingkod sa murang edad na 23 bilang vice-gobernador ng lalawigan ng Ilocos Norte. Magsisilbi sa kanya ring pinagpatuloy nang siya ay bumalik sa ating bansa kasamang pamilya Marcos noong 1992. Siya ay nahalal na kinatawan ng ikalawang distrito ng kanyang lalawigan noong taong din yon. Kasama sa batas ng kanyang sinulong ay ang pagpapatayo ng Philippine Youth Commission para sa mga kabataang Pinoy. Pagpapaunlad ng mga kooperatiba para sa mga guro at magsasaka. Sa pagtatapos ng term niya sa Congress, ay pagmamalaki niya ang pagunlad ng Ilocos Norte bilang isang natural at cultural tourist destination, pati ang kauna-unahang wind power technology sa ating bansa. Sa kanyang pagkahalal sa Kongreso noong 2007, siya ang napiling Deputy Minority Leader at isa sa mga sinulong niyang batas ay ang Philippine Archipelagic Baseline Laws. Mga kababayan, ang ating pong salubungin na masigabong palakpakan, ang ating susunod na senador sa ating, siya po ang mag-aasikaso sa atin ng lahat sa Senado. Tuloy-tuloy si Kasong Bongbong. Mga kaibigan, Ferdinand Bongbong Marcos! At makakasama po natin si Irene Marcos Araneta, sister of Bongbong, in his behalf. Palakpakan po natin! Irene! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay si Irene Marcos Araneta, bunsong kapatid ni Bongbong, inyong kandidato sa Senado. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo. Alam naman ninyo, malapit na po yung eleksyon. Ilang araw na lang po. Sa tingin ko, tapos na po yung panahon ng chismis. Tapos na po yung panahon ng kuro-kuro. Nasa sa inyo ang boto ninyo at nasa sa inyo ang solusyon ng kadami-daming problema na buhat-buhat ng ating bayang Pilipinas. Sa darating na Lunes, alalanin lang ninyo na ang Team Villar po ang may dala ng solusyon ng problema ngayon. Nandito lang ako ipaalala sa inyo na si Bongbong, ang aking kapatid, ay sa Senado number 32 po. 32, si Bongbong Ferdinand Marcos Jr. Salamat sa inyo. Thank you very much, Ms. Irene Marcos.